Good morning. Grabe. It's 6 a.m. pero 4 a.m. gising na ako. Medyo madilim pa sa labas. Paano pa lang yung araw. At maulan. Hindi na tumigil yung ulan. Siguro etong December, bilang na bilang yung araw na... sumusumpong yung aking allergies. Bilang na bilang yung araw na walang ulan. So anyway, kaya ako maagang nagising 4 a.m. kasi naiihisa na ako. Tapos, pag balik ko galing sa CR, syempre matutulog na sana uli ako. Naisip ko lang check yung phone ko. Nag-message lang sa akin si JB, yung best friend ko na, sorry, naririnig niyo ba yung aking dibdib tsaka sipon. Sumunom po ako ng allergies and asthma. So anyway, yun, nag-message siya na hindi siya makalagin dun sa ginagawa naming work. So chinek ko, nakapost yung contract. Yung manager kasi namin dun, natanggal siya. Tapos after siyang matanggal, nag-message yung coworker niya sa US na yun nga, maraming tinanggal sa company. So, nag-worry na ako. Sabi ko, shucks, magpapasko pa naman. Tapos yun, nagulat ako kanina. Nakapost yung contract namin, meaning hindi muna kami pwedeng mag-work. So, yun, nagpanik ako. Diyos ko, nanlamig yung mga kamay ko. Kakabili ko lang kasi ng MacBook, di ba? Sorry, inuubo ko. Yan na nga, sinusumpo ako ng allergies and asthma. So, hindi na ako nakabalik sa tulog. Nag-message ako kay Mahal. Sabi ko, baka wala nang work. Pero, hindi pa naman end contract. Pause pa lang. Pag nawalan ako ng work, ang laking kawalan nun. Yung sahod na mawawala sa akin monthly. Pwede man akong maghanap uli. Pero sa online na mga work, wala talagang kasiguraduhan. I mean, matagal makahanap ng work. Swerte, minsan oo, madali, pero kadalasan take time, mga months bago ka makahanap ng work. Tapos minsan yung nahahanap pang work, hindi naman full time or hindi nagtatagal, mga weeks lang or months lang. Ganun. So, ayan, hindi na ako nakabalik sa tulog. Pero medyo okay na, hindi na ako nagpapanik. Nararamdaman ko naman pag nagpapanik ako kasi nanlalamig yung mga kamay ko. Hindi ako makahinga. May anxiety attack, ganun. Same lang yun yung panic at anxiety attack. Tapos sinabayan pa ng asthma ko, kaya talagang hirap ako huminga kanina. Lumipat muna ako sa guest room. Tapos kakabalik ko lang dito, 6 a.m. Tapos naisip ko, share ko lang kasi wala rin ako makausap. Tulog pa yung mga babies. Ayan pa, ang dami namin pinapakain. Mga nagme-maintenance na mga senior dogs. At magpapasko pa. So, ito na yung gagawin nating spaghetti. Ang sasahog natin ay ito ay vegan na hindi meat na hotdog, tapos unmeat na corned beef style. Ayan. Yan ang before. Hindi ko napakita kung paano iluto. Basta ang gagawin ko lang naman dito ay papakuluan yung pasta, tapos igigisa ko yung corned beef tsaka hotdog. Talagay yung tomato sauce, yun na yun. Tapos tatambakan natin ng cheese. Tapos na mag-walking at kumain yung mga yan. Yan ay ating spaghetti.
Grabe, nabusog ako. Dami namin nakaing spaghetti. And since wala naman akong work today dahil nakapost nga yung contract ko, mag-i-edit na lang ako ng videos namin sa Taiwan. Hindi ko pa tapos eh. Try ko namang mag-edit sa MacBook kasi usually sa phone lang ako nag-edit. Share ko lang, no? Ako lang ba yung gano'n na kapag may bago, sobrang binibaby. Binilan ko pa to ng 3M na microfiber. Ayan, Scotch-Brite 3M. Hindi daw to nakaka-scratch. Tapos, hindi siya naglilint. Tapos may makita lang akong konting smudge ng, kunyari, hindi naman siya fingerprint magnet, pero may makita lang akong konti. Pinupunasan ko kaagad. Tapos hindi ko siya nililive dito sa table ko. Naka-sleeve siya kahit nasa bahay. Ako lang ba yung ganon? Pero pag bago lang naman. Tapos halos ayokong gamitin. Kahit sa sapatos, ganon ako. Pero once na ano na siya sa akin, yung naka-adjust na, okay na. Normal ko na siyang gamitin. Yan, iwo-walking na natin si Yurik. Umiihi na siya. Ang payat niya nga pala dahil yun nga meron siyang sakit. Pero, nung namalengke kami, aray, Yurik naman, kinaskas yung lupa ay napunta sa akin. Nung namalengke kami, binilhan namin siya ng kalabasa. Naisip ko kasi, nung nag-LBM si Panther, yun yung pinakain namin. Naging okay. Ayun, kaninang umaga, buo na yung pupo niya. Imagine, ang tagal-tagal niyang tunaw yung pupo. Kalabasa lang pala. Kaso, pag nagsawa na to, hindi na niya yung kakainin. Wait lang. Wag mo ko hilahin, hinihila ako, nasasakal ko. Hindi ka na. Yan, doon tayo. Kita ka ba pag ganyan? Dito ka sa gilid para kita ka. May andulas. Yan, dito kami nag-walking. Sa kalsada. Pero doon siya sa mga lupa-lupa ng pupupo. Nandito na kami sa mismong loob ng village. Yung bahay kasi namin, ayun, nasa gilid. Ito yung loob talaga. Loob pa rin naman yung sa amin, kaso nasa perimeter kami. Kaya para kaming tagalabas. Ay, mahulog ka sa kanal, ang lalim. Natakot siya sa jeep. Tara na nga, uwi na tayo at maambon din. Wala pa naman tong kapote. Pagka ibibilhan ko rin to. Oh, wag mo akong hilahin. Mahilig siya manghila kaya nasasamid eh. Sarap ng spaghetti ko. Ininit ko sa microwave. Tapos may cheese bread din. Sa kwarto ako kakain dahil manonood akong Superstore. Yan yung pinapanood ko ngayon. May Pinoy dyan eh, si Mateo. Ayan, kain tayo. Sarap ng merienda. Good morning. Kahit hindi masyadong good yung morning ko. Actually, hindi talaga good yung morning ko. Kakatapos lang namin mag-breakfast. Kagabi, may na-receive akong email galing dun sa isa sa mga client or tauhan ng client namin sa US. And sobrang bad news niya. Dahil nilet go na rin kaming lahat na wala sa US, yung mga remote workers nila. Parang ata kami, 5 taga Philippines, 1 taga South America. Parang ganun, kung hindi ako nagkakamali. Lahat kami tinanggal. Nauna yung manager namin nung isang araw pa siya. Siguro, pinag-isipan kung kami rin ba ay ikikip or tatanggalin na rin. Ayun, tinanggal na rin kami. Tumagal naman yung work ko na yon ng almost 6 years. Sa February 2025, 6 years na sana siya. So, 5 years and 10 months. Yan. Tapos, nung pandemic, yun ang bumuhay sa amin. Kasi regular yung work namin dun kahit na nung pandemic. Kaya, thankful din naman kami ni Mahal dun sa company na yun.
parang joke time lang, no? Kasi kakabili ko lang ng MacBook. Wala pang isang linggo. Sabi ko, kailangan mag-work dahil para pambayad monthly. Ngayon, wala akong work. Marami akong clients, pero hindi lahat active. Isa lang yon na talagang super active, na regular talagang 40 hours per week. Yung ibang clients ko parang kabuti. Yung susulpot, mawawala, parang ganun. So, kailangan ko maghanap ng ganun, yung full-time talaga na 40 hours per week. Buti na lang may work si Mahal sa sa field, dun nga, sa Manila, or sa Bulacan. Kung hindi, nga kami. So, thankful pa rin kasi kahit pa paano, yung isa sa amin may work pa rin. Pero malaking kawalan talaga yung nawala sa amin sa client na to. Lalo na marami pa kami dapat bayaran. Dumagdag pa yung MacBook ko. Ang hirap na kasi maghanap ngayon online, sa totoo lang. Siguro sa isang buwan, kung magpupursige ako na araw-araw mag-apply, siguro mga 2, 3 lang ang papansin sa akin. Tapos hindi lahat yun, kukunin pa ako. Kung sakali, sa 3 na yun, yung isa kukuha sa akin. Pero malamang-lamang hindi yun long term or hindi yun full time. Mga ganun. Ang hirap. Tapos ngayon, Christmas, holiday, ganyan. So, hindi naman lahat mag-hire. Sa January pa yan. Kasi busy sa Christmas, sa New Year. So, ilang weeks ako or months akong walang trabaho. Sad. Ang sad ng Christmas ko. Namin. Ako lang. Kasi mas ko Ako yung mas pessimistic sa amin. Si Mahal optimistic. Actually, nagpanic attack ako nung nalaman kong natanggal yung manager namin. Kasi iniisip ko kami na nga rin. And true enough, lagi namang siguro 90% of the time tama yung instinct ko. Pag may naramdaman ako na, ay, ganyan. True enough. Nagtatalo pa kami niyan ni Mahal kasi sasabihin niya, napakanig ako. Pero most of the time, yung pagiging negative ko, yun yung nagkakatotoo. Hindi ko alam kung dahil na-attract ko ba yung negative, dahil iniisip ko agad yung negative. Pero, yun. Ay, so, malungkot ang Christmas, malungkot ang New Year. Tapos maulan pa, lalo akong nada-down. Although mahilig ako sa ganitong panahon, pero yung pag malungkot ka, tapos umuulan, kaya nga nakatulala ako sa bintana So, ang gagawin ko lang ngayon ay maghanap ng work, tapos mag-edit nitong mga vlogs. Nag-iisip na rin akong mag-business ng maliit na coffee shop or hindi shop, coffee stand or milk tea stand, ganyan. Kasi yun yung hindi naman madali, yun yung parang reachable sa amount of puhunan na pwede kong ilabas. Kagaya yung sa milk tea, sa 10,000 makakapagtayo na ako ng milk tea stand. Mabibili ko na yung equipment, yung mga paunang kailangan. Pero yung pang-rent, wala ako nun. So, yung isang friend ko na taga San Pablo, best friend ko rin yun, si Joy. Niyayaya ako kasi siya naman gusto niya shawarma business. Sabi ko, sakto sa'yo shawarma, akin yung milk tea or lemonade, ganyan. Milk tea and lemonade. Ganyan.
Pero ewan ko, sabi rin ni mama dun sa Cainta maraming estudyante, pwede din daw dun sa bakanteng lote niya dun na ginawa niyang garden. Iisip ko pwede nga kaso sobrang layo sa akin dito. Pag kunyari sa umpisa ako tapos kumuha akong tao, ang hirap dahil ang layo. Paano ko i-manage yung tao kung most of the time nandito ako? At least kung San Pablo, kahit araw-araw, madaling pumunta. Bahala na. Hindi ko alam kung saan ako gustong dalhin ni Lord. Actually, ang tagal ko na rin hindi nag-church. Ang tagal ko na rin, kahit online, sinasabihan ako ni Kat na kahit online man lang. And hindi na rin ako masyadong pray. And hindi na rin ako nakakapagbigay sa church. Unlike before na taos sa puso kong nagbibigay ako sa church. Hindi naman kami required eh. Yung kung gusto mo lang. So I guess, tinatawag na uli ako ni Lord na bumalik sa church. So susundin ko siya. Ayun. Marami akong time ngayon mag-church, mag-pray. So, yun ang gagawin natin. Starting sa Sunday. Sorry, ang haba na nito. Maraming salamat sa pakikinig sa akin kung umabot kayo hanggang dito sa part ng video na to. So, yun.